Swerte ko talaga. Ika-5 taon ko ng bulag. Nanalo ako ng 30 milyon. Nakumpleto ko na ang pambayad sa operasyon sa ibang bansa. Pero, Makalipas ang 1 oras, gubat sa labas ng lungsod. Papatayin ka sa pamamagitan ng pagputol sa iyong lalamunan. Bea, nasa loob ka ba? Ang asawa mo, papainumin ka ng bitamina, huwag mong inumin. Mahal? Oras na para uminom ng bitamina. Anong nangyayari? wala. Inumin mo na. Malaking araw ito para sa atin. Kapag nakuha na natin ang pera, makakakita ka na ulit. Si, Nandito kami ni Mama sa labas. Bilisan mo! imposible. Hindi pwedeng saktan ako ni Paolo. Bea, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nagtatrabaho ang boyfriend ko sa isang law firm. Sabi niya, may problema ang pamilya ng asawa mo. Anong problema? Magkita na lang tayo. Dapat pumunta ka. Si, Pi. Hello, ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nasa ibang usapan. Pakiusap, tumawag muli mamaya. B. P. Biglaan kasing may business trip si Bea, kaya ako na ang sumundo sa'yo. Paolo, hindi ka ba nasa trabaho? Oo nga, kasi natatakot ako baka nakatanga ka lang dito sa paghihintay. Umuwi na tayo. Si. Si Bea, pinatay niya. Pero bakit niya ginawa yon? Yung 200 at 40 milyong piso. Common property naman yon ng mag-asawa. Baka gusto niyang kunin lahat para sa sarili niya? Bea, bakit hindi ka patapos? Bea, ngayon ay isang masayang araw. Huwag mong patagalin ang paghihintay ng mga magulang. B. B. Kaagad? Bea. Bea. Kanina, sumakit ang tiyan ko ng kaunti. Matagal na bang naghihintay ang mga magulang? Ah, okay lang. Kanina lang din sila bumaba. Bilisan natin. Huwag mong paabutin sa pag-aalala ang mga magulang. C.
Mula rito papunta sa lugar ng pagkuha ng premyo. 40 minuto lang ang kailangan. Paano ako makakatakas? Magandang araw. Ito ay ang pulisya ng serbisyo area ng lungsod area. Ano ang nangyari? Wala. Tayo na. Bakit ka naman pupunta sa banyo? Huwag mong antalahin ang pagkuha ng premyo. Ang laki ng pera ngayon. Ang bahay natin sa probinsya, kailangan kong gibain at itayo muli. Itatayo, parang hardin ng emperador. At ang bahay ng aking kuya, kailangan ding itayo muli. Dapat may kalahati ako, hindi ba? Bea, saan mo inilagay ang lotto ticket? Ako na ang bahala. Oo nga, Bea. At hindi pa maganda ang paningin mo, kaya hayaan mo na lang si Paulo ang magdala. Bea, Anong nangyari, Bea? Pamilya tayo. Anong dapat ikabahala? Hoy, nasan na ang lotto ticket? Ma, pa! Yung ticket, nawala. Ha? kanina lang nandito pa yon, di ba? Baka noong pumunta ako sa CR sa serbisyo area. Nang kumuha ako ng tissue, hindi ko namalayan. Bumalik tayo. Magandang araw po. Ito po ang tanggapan ng pulisya sa serbisyo area ng lungsod area. Ano po ang problema? Wala po. Umalis na tayo. 30 kilometro sa unahan, dadaan sa serbisyo area ng lungsod area. Bumaba ka't hanapin mo. Bilisan mo, bumaba ka at hanapin mo. Tayo rin, hanapin natin. Kung hindi natin makita ngayon, walang uuwi. Paolo. Kasalanan ko lahat ito. Baka naman, maghiwalay na lang tayo sa paghahanap. Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang mag-isa. May tao po ba? Gusto ko pong magsumbong. May tao ba? Gusto kong magsumbong. May tao ba? May tao ba? Gusto kong magsumbong. May tao ba? Bea, Kao. Paolo. anong ginagawa mo? Paolo. Naligaw ako. Customer service. Nahanap mo na ba yung ticket? Bilisan natin. Bumalik tayo't hanapin. Mahirap na kung may makapulot. Nahanap mo na ba yung bangkay? Anong sinasabi mo? Nahuli mo rin ako. Huwag kang lalapit. Lalapit ka pa. Sisigaw na ako. Huwag kang sisigaw. Wala namang pulis dito. May tao ba? Itinago mo yung ticket para lang magkaroon ng pagkakataon na makabalik sa service area at magsumbong, di ba? Pero hindi naman talaga ako sumunod sa navigation. Sigaw ka. Kahit mapasigaw ka man, wala ring makakarinig sa'yo.
Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman na papatayin ako ni Paulo Reyes? Ano-ano pa ang alam mo? B. Tumawag ng pulis. Oo, tumawag ng pulis. Tumawag ka ng pulis. B. Huwag kang lalapit. Kung hindi, walang makakakuha ng tiket. Bea, makinig ka sa akin. Hindi ko pinatay si Bea. Hindi rin ako ang may balak na papatay sa iyo. Ang tunay na may gusto sa buhay mo ay ang tatay ko. Ang tatay mo. Dahil sa 30 milyong piso? Hindi lang pera ang dahilan. Wala nang oras para magpaliwanag. Sumama ka sa akin. Naplano ko na talaga. Pag nakuha na natin ang premyo, tayo na ang lalayo. Kaya may itinago akong sasakyan dito. Pero ngayon, hindi na tayo aabot. Saan ka pupunta? Nawala na ang tiket, hindi titigil ang tatay ko. Pupunta ako para makiusap na pakawalan ka. Paulo. Baka nagkakamali ka? Ang tatay mo, papatay talaga siya dahil sa pera? Bea, may mga bagay na hindi kagaya ng iniisip mo. At higit sa lahat, ikaw pa. Hindi ko hahayaang mawalang saysay ang pagkamatay ninyo. B. Tatay ko, hindi siya mapatawad. Galit na galit siya sa mayayaman. Ayaw niya sa mga taong tamad at umaasa na lang. Eh si Bea, wala siyang ginawang mali. Nung tumatawag ka kay Bea, narinig niya. At sa daan, habang papunta si Bea sa'yo, pinatay na niya siya. Gamit ang cellphone niya, tumawag siya sa akin. Niloko niya tayong lahat. Sabi ni Bea Santos, may napansin siyang kakaiba sa tatay mo. Tatay mo. Ano ba talaga ang sikreto niya? Tay, pakawalan mo na kami. Kapag may pera ka na, tatakbo ka? Walang ganoon. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Bea, tumakbo ka na. Ano ba talaga ang sikreto ng tatay mo? Narinig mo na ba ang tungkol sa berdugo ng gabing maulan? 20 taon na? Ang nakalipas. Pinatay niya ang 18 babae, tapos binubuksan ang tiyan at inaalis ang laman loob nila. Ang mga babaeng iyon, kung hindi mayayamang dalaga, ay mga babaeng nagtatrabaho sa aliwan. Ganon din ang nangyari kay Bea Santos. Bea, kahit makuha niya ang lotto ticket, hindi kanya palalampasin. Anak, huwag kang tatakbo. Bea Santos, nagbago na ang oras, lugar, at dahilan ng pagkamatay mo. Lahat nagbago.
Makalipas ang 19 minuto, mamamatay ka sa isang inabandonang pabrika sa kanlurang labas ng lungsod. Ang dahilan ng pagkamatay, mula sa pagkapugot ng lalamunan, ay magiging pagbubukas ng tiyan at pag-aalis ng laman loob. Ang papatay sa iyo ay ang berdugo ng gabing maulan noon. B. Bakit ka nagtatago sa tatay? Ha? Lumabas ka na. Hindi ka na makakatakas. Bea, huwag kang mag-alala. Mahahanap na kita agad. Anak, Nagpadala na ako ng text para humingi ng tulong nang nasa kotse pa ako. Bakit walang nagre-reply? Bakit walang kumukontak sa akin? B. Nandito ka pala. Huli ka na. Anak ko, saan ka nagtatago? B. 24, 25, 26. Mula rito hanggang sa pintuan, 30 hakbang ang layo. Kapag nakarating na siya sa pinto, makakatawag na ako kay Paulo para iligtas niya ako. B. Bakit ka nagtatago sa akin? Lumabas ka na. Hindi ba't sinabi mong ililigtas kita? Narito na ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Ako si Bea Santos. Papatayin ako ng pamilya ng asawa ko. Sagipin niyo ako. Bilis! Bea, nakikinig din ang tatay ko sa telepono mo. Lahat ng impormasyon sa phone mo, nakikita ng tatay ko. Kaya lahat ng text na natatanggap ko, nakikita rin niya. Kasama na yung 2 babala ng kamatayan. Hey, bumili ka ba ng live na manok? Parang ang amoy, ang lakas ng amoy ng dugo. Ganito kasi, mas sariwa. Be, ayos ka lang ba? Paulo, pwede mo bang pakiusapan si tatay na hinaan ang volume? Natatakot ako. Sige, sasabihin ko sa kanya. Huwag kang matakot. Ngayong araw, talaga bang ako na ang ika-19 na biktima? Alam mo ba kung bakit ko pinayagan si Paulo na pakasalan ka? Dahil bulag ka. Hindi mo nakikita ang mukha ko. Sayang lang, ayaw mong makinig. Ikaw na bulag, nakikialam ka pa sa mga bagay na hindi dapat mong malaman. At yang kaibigan mong yan, nakikisawsaw pa sa buhay ng iba. Karapat dapat siyang mamatay. Si Bea ba? Talagang pinatay niya? Ang panahon ngayon, tamang-tama para pumatay. Saan ka nagtatago? Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Tatay! Hindi mo pwedeng gawin to. Tumahimik ka. Bulag ka lang talaga. Bakit hindi ka na lang nagpabulag hanggang sa huli? Bakit kaya? Masakit ba? Gusto ko yan. Gusto kong panoorin kayong mga puta.
na nanginginig. Natatakot. Yung 18 biktima, yung pinakabata 16 na taong gulang pa lang. Paano mo nagawa yon? Karapat dapat silang mamatay. Pare-pareho lang tayong tao? Bakit pag ngumiti lang sila, ang laki-laki na ng kinikita, nabubuhay sa karangyaan, samantalang ako, kailangan kong magpakumbaba at lapastanganin nila ang dignidad ko. Bakit? 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 Alam mo ba, nakatulad ka ng mga babaeng pinatay ko? Sandaling takutin ko lang. Nanginginig na silang parang aso. Nakikiusap na patawarin sila. Halika. Magsumbong ka sa akin. Magsumbong ka sa akin. Magsumbong ka sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo lang sa akin, saan mo itinago ang tunay na tiket? Pababayaan na kita. Kung hindi, bubutasan ko ang mukha mo ng 2 malaking butas. Sayang lang ang magandang mukha mo. Bubutasan ng 2 malaking butas. Sabihin mo, Na nasa bag ko. Galit na galit siya sa mga taong gustong yumaman ng walang ginagawa, lalo na sa mga babae. Bea, kahit makuha niya ang lottery ticket ngayon, hindi ka niya palalampasin. Papatayin ka niya talaga. Pagkalipas ng 17 minuto, mamamatay ka sa isang abandonadong pabrika sa kanlurang suburb. Ang sanhi ng iyong kamatayan ay magiging pagputol ng iyong lalamunan, hindi pagbubukas ng tiyan at pag-alis ng laman loob. gumawa ka ng pekeng lottery ticket para lokohin ako? Sabihin mo, saan mo itinago ang tunay na ticket? Sabihin mo, Hindi kita niloloko. Ito talaga yon. papatayin ka rin naman. Wala akong takot na sabihin sa'yo ang isang sikreto. Yung mga babaeng pinatay ko noon, ginagawa ko. Bubuksan ko muna ang tiyan nila, tapos hahayaan ko silang mamatay ng dahan-dahan. Kapag malapit nang dumating ang mga pulis, bigla ko na lang papatayin sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang lalamunan. Ang saya-saya, di ba? Ang saya-saya, di ba? Tumayo ka. Sayang lang. Medyo mapurol itong patpat. Baka masakit ng kaunti kapag isinuot ko ito. Baka masakit ng kaunti. Tiisin mo na lang. Paulo, tulungan mo ako. Paulo, tulungan mo ako. May hawak kang kutsilyo? Bulag ka. Nangahas ka pang patayin ako? Sige, dito mo isaksak. Saksak mo na. Takot ka ba? Ano sa tingin mo? Dito ko ba ito isasaksak? O dito?
Bea, kumain ka naman kahit kaunti. Nasaan ang buhok mo? Inahitan ko. Sabi nila mas maganda ako kapag kalbo, kaysa sayo kapag kalbo. Bea, sabi ng doktor, nakakakita ka pa ng kaunting liwanag. Pwedeng gumaling yan. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng mabuti. Ang mga gagawin ng mga magulang mo, gagawin ko rin. Pero, pwede ba? Huwag kang sumuko sa sarili mo. See? Pangako yan sa'yo. Ito para sa'yo. Regalo sa iyong kaarawan. Salamat. Gusto ko ito. Hipuin mo dito. May sorpresa. Ano ito? Kapag may nakaharap kang masamang tao sa hinaharap, ilabas mo lang ito. Saan naman galing ang napakaraming masasamang tao? Itong bagay na ito, hindi rin naman ito pwede dalhin sa MRT, di ba? Hawakan mo na lang. Sakaling mangyari. See? Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Bea, kapag may panganib, huwag kang matakot. Nandyan sa langit ang tito-tita mo. Ipagtatanggol ka nila. Ganoon din ako. Bea, kapag may panganib, huwag kang matakot. Ang tito-tita mo, ipagtatanggol ka nila mula sa langit. Ganoon din ako. Bea, nasan ka na, Bea? Bea! Tay, nasan na kayo? Bea! Bea! Bea, Paolo, nandito ako! wala siya rito. Hanapin natin sa ibang lugar. Hindi. Mali ang tono niya. Hindi pa natin nakukuha ang lotto ticket. Huwag nating hahayaang makatakas siya. Si Paolo rin ba? Imposible. Saan ba siya nagtago? Hindi kaya pinatay na siya ng tatay ko? Si Paolo nga. Siya. Magkasabwat pala sila ng tatay niya. Pero kanina pa. Sinadya niyang masaktan para kunin ng tatay niya ang lotto ticket ko. At pagkatapos, gusto niyang ipapatay ako ng tatay niya. Pero bakit niya ito gagawin? Bulag naman siya. Hindi siya makakalayo. Magmadali kayo't hanapin siya roon. Paolo. Basta isipin niyang buhay pa si Paolo. Ilalagay niya ang pag-asa sa kanya. Magkakaroon ako ng pagkakataong makatakas. Paolo. Tulungan mo ako. Paolo. Tulungan mo ako. B, nasaan ka na? Bea. Hindi kaya pinatay na siya talaga? Dapat mag-isip ako ng ibang paraan. Akala niya talaga pinatay ako ng tatay niya. Yamang wala siya rito, tuloy ko na lang ang paghahanap sa kanya. Pero bakit kaya ganito? Mahal naman niya ako. Bea, pakasal ka na sa akin. Nakumbinsi ko na ang mga magulang ko. Hindi na nila tayo pipigilan. Paolo, hindi ko kaya. Sinusumpa ko.
Sa buong buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko, Bea. Kapag sumuway ako, bahala na ang langit. Tama na! Tama na! Huwag ka nang magsalita. Pumayag ka na. Pakasal ka sa kanya. Pakasal ka sa kanya. B, magkaanak tayo. Paolo, hindi ako makakita. Natatakot ako. Ako ang bahala sa iyo. Kung lalaki ang anak natin, kaming dalawa ang mag-aalaga sa iyo. Kung babae naman, ako ang mag-aalaga sa inyong dalawang mahal ko. Si. Basta akala niya patay na ako. Makakatakas ako. Tulungan ninyo ako. Anak. Tulungan ninyo ako. Anak. Tay. Akala ko talaga wala ka ng silbi. Namamatay ka na sa kanya. Hindi ka pala patay. Tulungan mo ako. Aray. Gasgas lang. Tiisin mo na lang. Tamang-tama. Mag-usap tayong mag-ama. Ikaw. Ano? Hindi ba't ikaw ang nagturo sa akin? Naalala mo noong ako'y 10 taong gulang, nabali ang braso ko. Sabi mo, ang bayad sa operasyon, katumbas ng 1 buwang kita mo sa pagtatricycle. Bakit, pagdating sa'yo, hindi mo na kaya? Hayop ka. Tinatawag mo akong hayop? Ikaw, isang ama. Pinabayaan mong ang sarili mong anak ay magpalipat-lipat, magdusa ng husto, at mabuhay na parang daga sa kalye. Sino talaga ang masama? Sagipin mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Tatay niya yun. Siya pa talaga. Paolo, ang lupit mo talaga. Bea, boses ni Bea. Bakit siya nandito? Hindi ba't? Mas mabuti na isa ang nawala sa paghahati-hatian natin ng 30 milyon? Totoo nga. Matagal mo na namang gustong patayin yang matandang yan. Wala ka lang talagang nahanap na pagkakataon. Kung ganon, dapat nga tayong magpasalamat kay Beyang puta. Aalis na tayo rito pagkatanggap natin ng pera. Nangako ka sa akin na magkakaanak tayo ng marami. Yung tangang babaeng yon, hindi manganak. Huwag kang magbabago ng isip. Ang landi mo! Sinong nagsabing mag-aanak ako para sa'yo? Sila. Kailan pa nagsimula to? Kailan ba talaga nagsimula ang lahat? Paulo, kasama ko si Bea, namamasyal? Anong ginagawa mo rito? At saka, hindi ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko ng candlelight dinner? Nag-aalala lang si Paulo sa'yo. Oo, ang candlelight dinner na ito espesyal kong inihanda para sa'yo. Paulo Reyes, si Bea ang pinakamatalik kong kaibigan. Dapat ganito ka lagi sa kanya. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Sina? Paulo, salamat sa pagdala mo sa akin dito. Kahit hindi ako makakita, masaya naman ako. Basta masaya ka, ang mga mata mo, gagaling din yan agad. Bea, anong ginagawa mo rito? Paulo, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi ba ako nakakaistorbo? Hindi magagalit si Bea. Sige, sige. Ang importante, hanapin muna natin ang lottery ticket. Kaya nga plano na nila ito mula pa sa simula. Hindi lang ako ang gusto nilang patayin. Gusto rin nilang patayin si Paulo. Pinangarapan nilang magpatayan kami, para sila ang makinabang. Paulo, hindi ko talaga inakala na ang napangasawa ko ay isang hayop na tulad mo. Pero kung si Bea ang taong yon, sino naman yung bangkay sa banyo?
Dito ka pala nagtatago. Ay, Bea, bakit mo hinayaan ang sarili mong magmukhang ganito? Nasasaktan ako para sa'yo. Sa 30 milyong yon, kalahati ay ari-arian ng mag-asawa. Hindi pa ba yon sapat? Paano mo nagawa? Dahil lang sa pera, ang ganitong kasuklam-suklam na bagay? Huwag kang mag-alab. Hindi ka maganda kapag nag-aalab ka. Alam mo ba na ang pagpapagamot mo sa ibang bansa para sa bulok mong mata ay ilang milyong dolyar ang halaga? Magkano na lang ang matitira? Akala mo bata ako? Pero hindi mo pa rin dapat pumatay. Nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na yung pagmamataas mo. Sige, anong karapatan mong husgahan ako? Ha? Di? O kaya naman, hindi ka ba natatakot? Napatayin na lang kita? Tve, hayop kang mas masahol pa sa baboy at aso. Kaya mo ba? Minamaliit mo ako. Gaano nakatagal mo akong minamaliit? Alam mo ba? Sawa na ako sa mamamatay tao na kumokontrol sa akin. Araw-araw akong nagpapalipat-lipat. Kailangan kong makipag-agawan sa aso para sa pagkain. Ikaw naman, mayamang binibini na laging nasa ginhawa. Paano mo may intindihan ang hirap ko? Kaya pwede ka na lang pumatay ng basta-basta? Kayong lahat ang nagtulak sa akin. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng maraming pera. Gusto ko ng perang kayang bilhin ang lahat ng ito. Huwag kang magdahilan. Ikaw at ang tatay mong mamamatay tao. Pareho. Mga basura kayong dalawa. Bea, mali ang sinabi mo. Yang matandang yan, karapat-dapat lang sa pinakamababang trabaho. Mas magaling ako sa kanya, mas mahusay ako sa kanya. Kaya nga siya nagagamit ko. Hindi ka ba natatakot na hindi siya kumilala sa sariling pamilya? Patayin ka? Naiinis siya sa iyo. Tiyak na papatayin ka niya. Sa oras na iyon, magsusumbong ako. Isang bagsakan, dalawa ang mawawala. Walang talo sa negosyong ito. Hindi ko inaasahan. Napatay mo siya. Salamat. Hindi. Hindi ganito. Ikaw talaga. Hindi ka lang bulag. Tanga ka pa. Halika! Halika! Lumapit ka! Ngayon, ikaw naman. Sabihin mo sa akin, nasaan ang tiket ng loto? Nasaan ang tiket? Sabihin mo. Baliw. Hindi sasabihin. Ay, kung ayaw mong magsabi, wag na. Mahanap ko rin naman yan. At ikaw, baka hindi ka ganoon kadaling mamatay. Huwag kang mangarap na makuha ang tiket. Sige, mabuti. Tingnan natin kung sino ang mas matatag ang loob. Ha? Hoy, Bea, ano sa tingin mo? Biyehong may malaswang hangarin sa binging manugang na babae, pinatay ng binging manugang sa isang maulang gabi? Kumusta ang pamagat na yan? Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Oh, siyang nga pala. Tiyaking bubuksan mo muna ang tiyan niya bago mo lalamunin. Ang mga tangang autoridad, agad nilang malalaman na ang berdugo ng gabing maulan ay bumalik na. Bea, hindi ba't sinabi mo na magiging magkaibigan tayo habang buhay? At iingatan natin ang isa't isa? Hindi mo to magagawa sa akin. Kaibigan? Ang taong nang agaw ng pag-ibig, karapat-dapat bang tawaging kaibigan? Ano ang sinasabi mo? Bea, ganito. Maglalaro tayo. Hulaan mo kung kailan ako nagsimulang gustuhin ang pagkamatay mo. Ano ibig mong sabihin? Noong nag-propose siya sa'yo? O noong hindi ka makapagbuntis? O kaya naman, noong ginamit ka lang niya? Kayong mag-asawang hayop. Ano? Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Sabi ko, ang kabit at ang aso. Magpakailanman. Ha 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 ha!
Ako at si Paulo, 5 taon na ang nakalipas, magkasama na kami. Mahal na mahal niya ako. Kung kabit ang pag-uusapan, ikaw ang kabit. 5 taon na ang nakalipas. Mas okay na ako. Huwag kang mag-alala. Sabi ng pulis, hindi pa nahuhuli ang nakabangga. Kinuhanan nila ang dashcam at tinanggal lahat ng fingerprint. Siguro, hindi agad mahahanap. Huwag ka nang mag-alala. Okay lang ako. Makinig ka. Alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Pupunta ako sa'yo pagkatapos ng trabaho. Sino yan at ang sweet-sweet? Pinapangiti ang ating si Bea hanggang manigas ang panga. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Siya yung sumaklolo sa akin, si Paulo Reyes. Bea, okay ka lang ba? Ano ang sinabi mo, Paulo Reyes? Oh. Bea, ayoko sa relasyon ninyong dalawa. Bea, ayoko sa inyong dalawa. Bakit? Palagi naman akong tinutulungan ni Paulo. Wala lang. Hindi talaga pwede. Kahit kailan. Hindi pwede. P. Bea, huwag ka nang magalit. Mabait naman si Paulo sa akin. Hanggang sa punto ng pagkakalas sa kanyang ama, gusto pa rin niyang makasama ako. Pumayag ka na. Pagkakalas sa kanyang ama? Totoo? Eh di hindi ko naman pwedeng hayaan na mangyari talaga yon. Si? Pero kailangan pangako mo sa akin. Bago kanya ilabas, kailangan mong sabihin sa akin. Sige, pangako. Kung ganon, bakit mo ako pakakasalan? Bakit kayong dalawa ay nagtutulungan para lokohin ako? Mukhang may ilang bagay kang nakalimutan. Okay lang, tutulungan kitang maalala. Sandali lang. Halika. Pakiramdaman mo? Naalala mo na ba? Hindi mo pa rin naalala? Ngayon, dapat naalala mo na. Bea, ang matalinong estudyante. Maligayang bati. Simula pa lang bata, magaling na talaga siya. Maligayang bati. Ang graduate program na pinasukan ni Bea, daw 2 lang ang tinatanggap kada 4 na taon. Oo, sa hinaharap, walang hanggan ang kinabukasan niya. Magiging magaling na estudyante na siya. Salamat. Maligayang bati. Nakakainis ang inggit ko. Gusto ko rin maging katulad niya. Tara na. Ang galing-galing mo. Paalam. Alis na kami. Paalam. Sige, alis na kayo. Ma, ang OA mo naman. Nagpa-party ka pa. Matanda na ako. Ano ba yung sinasabi mo? Ang anak ko, malapit ng mag-aral sa pinakamagandang ospital sa buong bansa. Kahit anong pagdiriwang, hindi sapat. Tama, Bea. Pagdating mo sa Who City, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa tatay mo. Sasagutin ko lahat. Opo, pa. Tara na. Sakay na kayo, mga prinsesa. Ikaw naman. Tulong. May makakapagligtas ba sa amin? Tulong. May tao ba dyan? Iligtas ninyo kami.
Ikaw pala ang driver na sanhi ng aksidente noon. Noon, hindi mahanap ng mga pulis ang responsable. Kaya naman, hindi na nausisa ang aksidenteng iyon. Pero hindi ko inakala na ang pumatay sa mga magulang ko, ang dahilan kung bakit ako nabulag, ay palaging nasa tabi ko. Sinira ko lahat ng ebidensya sa pinangyarihan. Makakita kayo sa akin? Hindi kaya? Noon, hindi ko pa alam na ako pala ay anak ng isang mamamatay tao. Ang alam ko lang, kapag nawala ka, hindi na nila ako huhulihin. Napakabata ko pa noon. Hindi ko man lang nasubukan ang maginhawang buhay. Bakit ako ang dapat masira ng ganito kadali dahil sa iyo? Nasira? Sino ba talaga ang sumira kanino? Unang beses ko yun. Wala akong karanasan. Kaya, hinayaan ko na lang siya. Dapat pasalamatan mo ako. Dapat pasalamatan mo ako dahil binigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung ganoon, bakit mo ako nilapitan? At bakit ka pa nag-propose sa akin? Alam mo ba? Ang sarap ng pakiramdam. Ikaw, Mr. Honor Student, naging torpe at clumsy. Puro pasa at sugat ang katawan. Ni hindi ka makapunta sa CR ng mag-isa. Ang saya-saya talaga para sa akin. Oh, yung slot mo para sa graduate studies. Napunta sa kaklase mo, dumalaw sila sa'yo, kailangan mong magkunwaring masaya para sa kanya. Tapos, sa kwarto ka lang, umiiyak. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gusto ng mga killer na bumalik sa eksena ng krimen. Sino bang hindi mag-enjoy sa ganitong pakiramdam? Bea, aalis na muna kami. Pagaling ka. Sige, ingat kayo sa daan. Tara na. Paalam. Tama na, huwag ka nang magsalita. Ako lang ang maaasahan mo. Alagaan mo ako. Magkaanak ka para sa akin. Oo nga pala. Para magkaanak ka para sa akin, pumunta ka pa sa Hongcheng para magpagamot. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Ano sa palagay mo, kung makita ng mga magulang mo na napangasawa mo ako, hindi kaya sila mamatay ng hindi mapalagay? Isipin mo na lang, kakatapos mo lang mag-alaga sa akin kanina, bigla kang nagising dahil sa bangungot. Siguro, yung mga magulang mo sa ilalim ng lupa, ayaw pang pumikit. Tay, nanay. Andito ako para dalawin kayo. May nakilala akong napakabuting tao. Ang pangalan niya ay Paulo Reyes. Magpapakasal na kami. Sana naman, bless nyo kami. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Bea. Kung hindi ako nanalo sa loto, hanggang kailan nyo ako niloloko? Sa totoo lang, pagkatapos kong ikasal, nalaman ko na ang totoong pagkatao ng tatay ko. Galit ako sa kanya. Pero alam kong magandang pagkakataong ito. At para makawala na rin sa'yo. Swerte ko talaga. Nanalo ka sa loto. 30 milyon yon. Sa perang yan, makakatakas na kami ni Paulo at magsisimula ng bago. Bea,
Mas mabuti kung magpakabait ka para hindi ka namin masyadong pahirapan. Huwag mo akong sisihin. Ang tatay ko ang dapat mong sisihin. Anak ako niya, anak ng isang mamamatay tao. Siyempre, mas masahol pa ako sa kanya. Magdaranas kayo ng kaparusahan. Karma. Nanalo ako sa loterya. Lahat ng gusto ko, meron ako. Anong takot sa karma? Pulis, tumigil kayong lahat. Itaas ang mga kamay. Ibaba ang ladrilyo. Ayos ka lang ba? Yung alert message ko. Hindi ba naharang ni Paolo? Hindi ako pulis. Isa lang akong security guard na nagra-round dito sa gabi. Dumadaan lang ako, tapos narinig kong tumatahol yung aso dito. Kaya naisip kong tingnan. Akala ko ba wala? Pero meron nga pala. Mga manyak nang haharas. Kuya Guard. Salamat. Salamat sa'yo. Huwag kang matakot. Tumawag na ako ng pulis. Umalis ka na rin. Sasamahan kita. Patay na si Paolo. Basta mahuli ng pulis si Paolo Reyes at Bea Santos. Matatapos na ang lahat. Pero yung bangkay sa CR, sino ba talaga yon? At yung mga text message na yon? Sandali. Parang may tao doon. Titingin ako. Oy, ayos ka lang ba? Huwag kang pumunta! Ganyan lang pala ang galing mo. Kaya pala noon, naloko ka ng matandang yun. Dapat naisip ko na to noon pa. Manugang na babae. Gusto pang tumakas kasama ng ibang lalaki. Hindi ako papayag. Mas mabuti na yun kaysa sa taong walang hiya. Nagpapanggap na kabit ng anak mo at gustong gamitin ang pangalan ng iba para patayin ang manugang na babae. Akala ko, mawawalan ka na ng ulo sa galit at magpapakamatay ka na. Paano mo nalaman? Sabi ko na nga ba, ang manugang kong ito, hindi ganoon katanga sa tingin. Paano mo nalaman? P. Bea, magkaibigan tayo habang buhay. Hindi mo to dapat ginagawa sa akin. Kaibigan? Ang nang-agaw ng pag-ibig karapat-dapat bang tawaging kaibigan? Magkasama na kami ni Paolo 5 taon na ang nakalipas. Mahal na mahal niya ako. Kung may kabit man, ikaw yon. Palagi kang malayo sa akin. Parang takot kang makipag-usap sa akin. Noong ginagawa ni Paolo Reyes ang pekeng eksena, Kahit na delikado ang sitwasyon, hindi ka man lang tumulong. Itaas ang mga kamay! Ibaba ang bato! Nang dumating ang mga pulis, sumigaw ka ng bigla. Pero nakalimutan mong buksan ang voice changer. sa mga ito lang, Bago pa ito, hindi ako sigurado. Pero yung matapang na pabango mo na amoy, simula pa kanina, hindi pa rin nawawala. Akala ko,
CB, na yung bumaba ang standard sa pabango. At saka, 12 taon na kaming magkaibigan ni Bea. Napakatapat at mabait niya. Hindi siya kagaya mong masama ang ugali. Sayang naman. Ang kaibigan mong yon, hindi na makakapagsalita magpakailanman. Yung bangkay sa banyo, si Bea yon. Kayo ang pumatay sa kanya. Eh ano naman, karapat dapat siyang mamatay. Paulo, hatakin mo siya papunta sa kotse. Pagkatapos makuha ang premyo, ako na ang bahala sa kanya. Bakit mo ginagaya si Bea? Pinatay niyo na siya. Hindi ba nakaka-thrill ito? Narinig mo kung paano ka tinalikuran ng asawa mo at ng matalik mong kaibigan ng sabay. Tingnan mo, ang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa at paghihirap. Ang galing, di ba? Baliw ka! Gago ka! Paano natin malalaman kung nagbubulag-bulagan ka lang? Kung hindi natin gagawin ito? Noong mga nakaraang araw, namamakaawa ka. Kinagat mo ako! Naalala ko na. Hindi kailangan ng ID para mag-redeem ng lottery ticket. Ibig sabihin, pwede na nating gawin para hindi na siya makapagsalita. Anong ginagawa ninyo? Lipat tayo ng lugar. Tumakas sa kasalanan. Krimen ito. Hindi kayo palalampasin ng pulis. Kahit si Diyos mismo, hindi kayo palalampasin. Hindi kayo palalampasin. May sasabihin ka pa ba? Sabihin mo na lang sa matalik mong kaibigan. Bey, huwag mo rin akong sisihin. Gusto ko rin sanang maging manugang kita. Pero hindi ka man lang makapagbuntis ng isang anak. At yung kaibigan mong babae, palagi tayong ginugulo. Ang lahat ng ito, kasalanan niyo rin. Sa impyerno, samahan mo na lang ang mga patay mong magulang. Maaari ba akong magtanong ng isa pang huling tanong? Sige, tanong mo, manugang kong mahal. Paano mo nalaman na ang berdugo ng gabing maulan ay unang pumutol ng leeg bago binunot ang mga bituka? Sa oras ng iyong kamatayan, sinusubukan mo pa ring lokohin ako? Kung uunahin ang pagputol ng leeg, walang kasiyahan iyon. Ang tatay niya, gusto niyang panoorin muna ng mga biktima kung paano binubunot ang kanilang mga bituka. Kahit sumigaw ng saklolo ay hindi makakaya. Yan ang estilo ng tatay niya. Ina, ang pamamaraan niya sa pagbatay? Alam na alam mo pala. Ano bang pinagsasabi mo? Paolo, isara mo ang pinto. Opo, Ang berdugo ng gabing maulan noon, hindi lang isang tao, ano? kundi 2 tao na magkasabay ang gumawa ng krimen. Tama ba ako? Maria de la Cruz. Anong isang tao? 2 tao? Hindi ko alam. Siyempre, hindi mo aaminin. Dahil ang isa pang salarin, ikaw iyon. Ang 18 biktima noon ay mga kabataang babae na nag-iisang umuuwi sa gabi. Batay sa profiling, imbestigahan ng pulisya ang lahat ng lalaking tutsuper ng taxi pero wala silang nahanap. Dahil hindi nila naisip na ang trooper ay isang babae. Ang trooper ang nagloko sa kanila para sumakay
Pagkakita ng babae na babae ang Chopper, lumuwag ang kanyang pag-iingat. Hindi nila naisip na ang mamamatay tao ay nakatago rin sa sasakyan. Nanay, naalala ko, ilang dekada ka nang nagmamaneho, di ba? Ano naman ang patunay niyan? Huwag kang magdadahilan. Ikaw ang babaeng Chopper na yon. Maganda ang kwento mo. Tapos ka na ba? Tapos na? Kung tapos ka na, oras na para umalis ka na. Sinabi sa akin ni Paolo kanina, kapag pumapatay siya, pinapanood niya silang humihingal hanggang sa mamatay. Ang sikretong yon, hindi niya sinabi kahit kanino. Paano mo nalaman? Oo nga. Kaming dalawa ang gumawa noon. Ang trabaho ko, ang manloko sa mga babae para sumakay sa kotse. Yung tubig, may pampatulog. Kapag wala na silang lakas, si Paulo ang bahala sa kanila. Ang habol ko, pera. Ang habol niya, laman. Kaming dalawa, hindi pa nagkakamali. Babae ka rin. Paano mo nagawang saktan sila? Yung mga babaeng yon, karapat-dapat silang mamatay. Ginagawa ko lang ang tama. Tama nga ang hinala ko. Yung matandang lalaki, naglakas loob pang mag-alaga ng babae sa likod ko. Gusto niya, pagkatapos makuha yung 30 milyon, itatapon na niya ako. Kung ganon siya, huwag niyang sisihin kung ako'y magiging brutal. Eh bakit ka tumigil bigla 20 taon na ang nakalipas? Napatay niyo na 18 taon na? Bakit noong 20 taon na ang nakalipas, biglang tumigil? Dahil yung kotse na inarkila ko, nag-expire na. Paano kung mag-renew ng upa? Kailangan pang magbayad. Kaya ibinalik ko na ang kotse, tumigil na ako. Dahil pala dito, ang buhay ng tao sa kanilang mga mata, ano ba talaga ang halaga? Hey, alam mo ang mga bagay na ito. Ano naman ang magagawa? Ako ay isa lamang super ng taxi. Wala naman akong ginawa. Ang lahat ng ito, gawa ng matandang yon. Kahit tanungin ako ng pulis. Ano naman ang magagawa nila sa akin? Wala kang hiya. Huwag mo nang pag-aksayahan ng salita. Nanay, nadiskubre na ng pulis ang lugar na ito. Kapag nasa daan na, patayin na natin siya. Pumunta na tayo para kunin ang premyo. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Hindi ka makakatakas. Tingnan mo, ang ganda dito. Mabuti. Maganda ang tanawin dito. Nagtabi ako ng magandang lugar para sa iyo. May nag-claim na ng premyo. Paano nangyari yon? Lotto ticket. Hindi ba nasa atin ang ticket? Hindi. Tiyak na may nag-claim nito. Putang ina. Pinag-claim mo yon. Putang ina ka. May kinakasama ka sa labas, di ba? Sa ibang lalaki mo binigay ang pera, di ba? Anak, suntukin nyo. Suntukin ng malakas.
hanggang sa magsabi siya ng totoo. Sige, suntukin niyo ako. Kapag namatay ako, hindi niyo malalaman kung nasaan ang tiket. Akala mo di kita kayang patayin? Akala mo ba? Hindi kita kayang patayin. See? Sasabihin ko sa'yo. Pero, sa'yo lang ako magsasabi. Anong gusto mong gawin? Paulo, matanda na ang nanay mo. Anong silbi ng pera sa kanya? Gusto mo bang maging isang mamamatay tao? O sumama ka sa akin para makatanggap ng premyo? Isipin mong mabuti. Ikaw na malandi ka. Gusto mong mag-away kami ng anak ko? Kasi nga, mag-asawa naman kami. Anak. Ano pang hinihintay mo? Sige na, suntukin mo. Aray, walang utang na loob. Gaya-gaya ka ng tatay mo. Hoy, tama na ma. Tumakas na siya. Ha? Bilis, bilis. Habulin mo. Habulin. Habulin mo siya. Kaya pa to. Malapit na tayong magtagumpay. Kayong lahat! Naloko ko. Huwag kayong gagalaw. Itaas ninyo ang mga kamay. Kayong. Lahat ay nilinlang ko. Aray, bakit ka pa tumawag ng pulis? Mag-asawang nagtatalo lang naman. Pabiru-biru lang, ayos na yon. Anak ka ba? Oo mahal, tama na. Ikaw, huwag ka nang mag-inarte. Ako na ang mali. Huwag kang magpadrama at magtatakas. Nakakabother pa sa mga pulis. Kanina ko pa sinasabi. Nalinlang ko kayong lahat. Hindi ba ninyo narinig? Ano ang ibig mong sabihin? Yung lottery ticket na hawak ninyo. Peke iyon mula simula hanggang katapusan. Hindi talaga ako nanalo. Ha? Ano? Huwag kang gagalaw. Tumahimik ka. Putang ina mo. Dapat noon ko pa pinatay. Kung hindi dahil dito, paano ko malalantad ang tunay ninyong pagkatao? Nilinlang mo pa kami? Putang ina mo. Pwe, Dalhin ninyo. wala kayong ebidensya. Walang saysay ang pag-aresto sa akin. Hoy, bitawan ninyo ako. Bitawan. Sa abandoned factory. Sagipin ninyo agad ang guard. Huwag kang mag-alala. Naasikaso na siya. Binibining Santos, dadalhin na namin kayo sa ospital. Kapit lang. Okay lang ako. Hindi ako susuko. Pia. Nagawa ko. Bia Santos. Nagawa ko na. Pi. Binibining Santos, huwag kang mag-alala ngayon. Ito siguro ang cellphone mo. Gusto mo bang tawagan ang pamilya mo? Hindi na. Nasa sa langit sila. Tiyak na nakikita nila yan. Nanay. Dumalaw ako sa'yo. Tita, huwag kang mag-alala. Maayos naman si Bea ngayon. Noong pang araw, Kung hindi lang dahil sa gusto kong magkaroon ng birthday party, hindi ka sana nagmamadaling umuwi galing ospital ng hating gabi, mula sa ospital, at hindi ka sana na-aksidente. Bea, yung gabing yon, 20 taon na ang nakalipas. Yung salarin, yung cake na binili mismo ng nanay ko, ipinasok niya sa tiyan niya. Sa tiyan niya. Kapag nahuli ko siya, papatayin ko talaga siya. Pi. Muntik nang maging 20 taon. Dapat kalimutan mo na yon. Nasa langit ang tita mo. Tiyak na ayaw niyang nakikita kang malungkot. Na ganyan ka kalungkot. Yung salaring yon, malapit nang mahuli ang salaring yon. Bea, may sasabihin ako sa'yo. May problema ang biyenan mo.
Ano? Yung gabing yon, 20 taon na ang nakalipas. Tumawag sa akin ang nanay ko sa telepono. May narinig akong babaeng tumatawa. Babae? Hindi ba lalaki ang salarin? Hindi ako nagkakamali. Babae talaga ang boses na yon. At saka, yung boses ng babaeng yon. At para bang boses ng biyanan mo ang boses na yon. Nanay ko! Paano naman nangyari yon? Baka naman dumaan lang siya. Pero sobrang pagkakataon naman yon, di ba? Kahit medyo tradisyonal ang biyenan ko, pero sila ay mabubuting tao. Sila ay walang kinalaman sa bagay na to. Sana nga. Pero, kailangan mong mag-ingat. Bea, iyong tiyan mo wala pa ring senyales? Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Marami na akong beses nagpatingin. Baka naman. Si Paulo rin ang dapat magpatingin. Anong ipapatingin kay Paulo? May problema ba siya? Araw-araw siyang pagod sa trabaho. Ay, hindi mo man lang naisip na magpakita ng pag-unawa sa kanya? Maghanap ka ng doktor ng Chinese medicine para kay Bea. Dati sa Linhay, marami kang kilala. Tama na. Tumahimik ka. Kahit kumain lang, hindi pa tayo mapalagay. Kumain na lang tayo. Linhai, Jingxi. Ang salarin ay gumawa ng krimen sa 2 lugar na ito. Ingtuchin. Paulo, dati ba kayo ay madalas maglipat bahay? Bakit mo na itanong yun? Nagtataka lang ako. Kung si Mama ay talagang kilala ang maraming matatandang doktor ng tradisyonal na medisina, pakisabi sa kanya na dalhin ako roon para makita. Gusto kong magkaanak ng maaga. Ang pait kaya ng tradisyonal na gamot. Ayoko nga. Matulog ka na ng maaga? Oo. Bakit nila iniiwasan ang paksang ito? Hindi kaya? Totoo ang sinabi ni Bea? Nakakandado. Lahat ng mahahalagang bagay sa bahay ay nasa loob ng kahadeyero. Ano ba talaga ang nasa loob ng cabinet na ito? Bea, ano ang hinahanap mo? Wala. Wala lang. Dapat pumunta na tayo sa ospital. Paulo. Paulo. Bakit USB cable lang? Bakit kailangan pa niyang ilock ito dati? At bakit bubuksan niya ngayon? Ano ba talaga? Ang itinatago dito? Bea, ang huli na. Anong ginagawa mo rito? May problema ba sa cabinet na ito? Wala. Naghahanap nga ako ng charger. Siya? Nakita kitang naghahanap dito kahapon, kaya binuksan ko na. Matulog ka na. Amoy tinta ito. Sa loob ng cabinet na yon, di ba charger yon? Bakit may tinta? Baka naman, pinalitan ng gamit ni Paulo Reyes? Ano ba talagang itinatago ni Paulo Reyes?
Manatili ka lang sa bahay. Ha? Ito na nga. Bea, kontrata sa pagrenta ng sasakyan. Sabi ng pulis, malamang ang salarin ay trooper. Kung saan matatagpuan ang mga kumpanyang ito, halos lahat ay may nangyaring serial killings. Pero wala sa kontrata ang totoong pangalan nila. Malamang pekeng identidad ang ginamit nila. Totoo nga kaya? Pia, pasensya na. Wala talaga akong alam. Bea, huwag kang humingi ng tawad. Biktima ka rin. Pupunta na ako sa pulis ngayon din. Tumawag tayo ng pulis. Ipaaresto natin ang buong pamilyang ito ng mga mamamatay tao. Wag, hindi ka pwedeng magreklamo sa pulis. Wala silang nairehistrong DNA. Ang mga ebidensyang meron tayo ngayon, hindi sapat yan. Sa halip, ilalagay ka lang nito sa panganib. Eh di hahanap ako ng ebidensiya. Hindi, masyadong mapanganib yan. Bia, wala nang ibang mas angkop kaysa sa akin. Noong naaksidente ako, ikaw ang laging kasama ko. Ngayon, ako naman ang tutulong sa iyo. Hindi lang ito para sa iyo. Ito ay para rin sa kaluluwa ng 18 babae. Bea, mag-ingat ka talaga ha. Abogado ang boyfriend ko. Tutulungan niya tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ako nakakakita. Hindi nila ako paghihinalaan. B, kung hindi mo ako makontak, sabihin mo sa kanila, nananalo ako sa loto, 30 milyon. Lottery. Bakit kaya? Kasamaan sa kalooban, hindi yan magbabago. 30 milyon. Sapat na yan para maakit sila. Ha? Kumusta? Yung biyanan ko, nasiraan ang kotse dati, hindi pa dumating ang reimbursement. Pwede mo ba akong tulungan? Na-i-check yon. Itong si Paolo, wala siyang record ng claim. Wala siyang na-claim. Imposible yon. Maraming taon na siyang nagdadrive. Peke ang driver's license niya, si Paolo. Wala ring record na kumuha siya ng driver's license. Mali ba ang nakuha mo? Sunod. Paano posible na wala siyang driver's license? Yung mga kontrata sa pagrenta ng kotse, kanino ba talaga yon? Dito mismo sa kahon yon. Bakit hindi ko makita? Pa, anong hinahanap mo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nakita mo ba yung driver's license ko? Tulungan mo ko maghanap. Pa, ako. Hayaan mo na. Sige na, sige na. Ano bang alam mo? Bulag ka nga? Gago ka. Matanda. Bulag siya. Bulag ka rin? Lumabas ka, tulungan mo ko. Kung hindi to makita ngayon, walang matutulog. Dito mismo yon. Paano nawala? Pa, kung hindi makita, hayaan mo na. Kung talagang wala, magpare-issue ka na lang. Hindi pwede. Hindi pwedeng magpare-issue. Bakit siya ganun kabahala? Ano ba talagang tinatago niya?
Teke ang lisensya ni Paulo. At saka, parang sobra siyang nababahala kapag may nakakakita ng peke niyang lisensya. Bukas, sa dating lugar, dalhin mo sa akin yung peke na lisensya. Bea, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ang pamilya ng asawa mo, may problema talaga. Anong nangyari? Yung taxi driver nun, baka hindi lang tatay ng asawa mo ang involved. Ano? Pag nagkita na lang tayo, sa coffee shop, dapat kang pumunta. Kumusta? Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nasa isang usapan. Pakiusap, tumawag muli mamaya. Wala naman sigurong nangyari sa kanya? Bea. Bigla ang pinapunta sa isang business trip si Bea Santos. Ako na ang sumundo sa'yo. Paulo, hindi ba't nasa trabaho ka? Natatakot lang ako na baka maghintay ka ng matagal dito. Umuwi na tayo. Isa siyang reporter. Saan naman galing yung biglaang business trip? Eh bakit? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Ang tagal ko na siyang hinihintay. Baka sobrang busy lang. Mayroon ba kayong mahalagang bagay na pag-uusapan ngayon? Wala naman. Umalis na tayo. Amoy ng pabango ni Beyon. Hindi. May amoy pa ng dugo. Anong nangyari? Wala. Tara na. Palikat. Mga kamay? Sapatos. Hindi kailanman gugustuhin ni Bea na umalis nang walang paalam. Pinatay niya si Bea. Anong nangyari sa'yo? Okay lang. Paolo. Gusto kong bumili ng lotto ticket. See ya. Bakit ayaw mo pa rin ipakita sa akin? Paano kung nanalo talaga ako ng malaking premyo? Eh di masusurpresa kita. Pagdating ng panahon, makakabili na tayo ng malaking bahay at magbabakasyon sa ibang bansa. See. Pero pagdating ng panahon, wag mo kong iiwan ha? Bea, ang natitirang pangako, ako na ang bahala. Ang mga numero para sa jackpot ngayong linggo, 35. 8-7. Hi! Gusto ko pong magpa-print ng ticket para sa pinakabagong labas ng loto. Lotto ticket? Oh. Para saan po ito? April Fools! Gusto kong bigyan ng sorpresa ang asawa ko. Mas malamang nagulat ang mararamdaman niya. Hello? Paolo? May sasabihin akong magandang balita. Ano yun? Nagtatrabaho ako ngayon eh. Pag-uusapan natin pag-uwi ko. Mahal, nagkataon, isang beses lang, nanalo na tayo. Oo nga, Swerteng-swerte talaga ako. Kaya nga nakilala kita. uy, Bea. Ito, kailan natin kukunin? Nanay, ikaw na ang bahala. Oh, Bukas na lang tayo pumunta para hindi na magkaroon ng problema. Tama ka diyan. Pa? Nasa atin naman ang lotto ticket. Ano bang pwedeng mangyari? Paolo, susundin ko lahat ng sinasabi mo. Sige. Bukas na tayo pumunta. Ayos. Sige. See ya.
Ma, maaga tayong gigising bukas. Matulog na tayo ng maaga ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Hindi mahahalata ang mga nakatagong kamera natin. Hindi ito madidiskubre. Bea, itong kwintas na to, tig-isa tayo. Usapan na to, huwag mong tatanggalin. Binigay mo sa kinto. Siyempre, hindi ko to pababayaan. Basta't magpakita lang ako ng kahit kaunting balak na tumakas, siguradong magpapakita sila ng tunay na kulay nila. Bea, huwag kang mag-alala. Hindi ka maghihintay ng matagal. Dahil naniniwala ako na ang kasamaan sa kanila hindi kailanman magbabago. Mga pulis, O, nandito sa loob. Ang lahat ng ebidensya. C. Huwag kang mag-alala. Binibining Santos, ang bilis ng paggaling mo. Makakaalis ka na sa ospital sa ilang araw pa. Binibining Santos, maraming salamat sa mga ebidensyang inihanda mo para sa amin. Umamin na ang suspek. Maging ang serye ng pagpatay noong nakaraang 20 taon, ang serye ng pagpatay noong nakaraang 20 taon, ang aksidente sa kalsada 5 taon na. Ang nakalipas o ang kaso ni Bea Santos, nalutas na ang lahat, ang mga kriminal, tatanggap ng nararapat na parusa. Totoo ba? Napakaganda naman nun. Pero, ang ginawa mo ay hindi namin inirerekomenda. Oo nga. Sa susunod kung may problema ka, hanapin mo muna kami. Ang pulis siya. Hindi makakatakas ng masasama. Hindi namin palalampasin ang sinumang kriminal. P. Tumalaw ako sa'yo. Pinatawan sila ng parusang kamatayan. Sa ilang araw, isesentensyahan na sila. Ikaw at si tita, makakapagpahinga na sa wakas. Sa ilang araw, kaarawan mo na sa araw na iyon. Bibilhan kita ng maliit na cake, ah. Pia, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagpadala ng mga text message na iyon? Bea, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagpadala ng mga text na iyon? Bay, namimiss na kita. Ikaw ba? Ikaw si Bea, di ba? Madalas kang banggitin ni Bea sa akin noon. Sabi niya, matatag at mabait kang tao. Boyfriend mo siya? Pwede ba tayong lumipat ng lugar? May mga kailangan akong sabihin sa'yo. Sige. Sabi ni Bea, ito ang paborito mong lasa ng kape. Pasensya na. Kasalanan ko ang nangyari kay Bea. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Biktima kayong dalawa. At ang mga biktima, hindi dapat nagtuturuan. Pia, noong araw na iyon,
Ano ba talaga ang nalaman niya? Hindi ko alam. Noong araw na may nangyari sa kanya, nagpadala siya sa akin ng voice message. Marco, kung sakaling mawala ako, kailangan mong pigilan si Bea na bumili ng lottery. Kung nabili na niya, kailangan mong pigilan siya na dalhin ang pamilya ni Paulo para kunin ang premyo. Mamamatay siya kung gagawin niya iyon. Alam niyang bibili talaga ako ng lottery. Pagkatapos, tumawag ako sa kanya. Sabi niya okay lang siya. Pero nang hanapin ko siya base sa location niya, siya ay malamang nahulaan na niya na may mangyayaring masama sa kanya. Kaya, sa kuwintas na iyon, naglagay siya ng tracker. Nakuha mo naman ang kuwintas na iyon, di ba? At dahil doon, nalaman ko ang ruta mo at agad na naipaalam sa pulis. Kaya, mabilis akong natagpuan ng pulis. Siya, sinabi niya sa akin noon, kung sakaling may mangyari sa kanya, tiyak na tutuparin mo para sa kanya ang natitirang plano. Lubos siyang nagtitiwala sa iyo. Kaya nagpasya akong sundin ang kanyang huling habilin na pigilan kang tumanggap ng premyo. Noong araw na iyon, nandoon ka pala sa buong oras. Noong araw na iyon, nasa paligid ako ng bahay ninyo. At nakita ko ang asawa mo, si Paulo Reyes. Inilabas niya ang sasakyan mula sa garahe. Kaya agad akong nagpadala sa iyo ng unang mensahe. Pero parang hindi mo ito pinansin. Hindi nagtagal pagkasakay mo. Nagpadala na ako ng pangalawang mensahe. Sinundan ko ang sasakyan ninyo. Pero si Paulo ay nagtungo sa isang liblib na pabrika. Naramdaman kong ikaw ay nasa panganib, kaya agad akong tumawag ng pulis. Ang cellphone ko ay tinatapping ni Paulo. Lahat ng mensaheng ipinadala mo ay nakikita niya. Paumanhin. Halos ikapahamak mo ang dalawang mensaheng iyon. Hindi. Kabaligtaran. Ang dalawang mensahe ng kamatayang iyon. Ang siyang nagligtas sa akin, kung hindi dahil doon. Si Paulo, si Maria de la Cruz, at si Paulo Reyes. Ay hindi sana ganoon kabilis magpapakita ng tunay na kulay? Ang kwintas na ito, magkapareho kami ni Bea. Nagkasundo kami na walang dapat magtanggal nito. Pero siya ang sumira sa pangako. Ngayon, sa iyo ko na ito ipagkakatiwala. Salamat. Ingat. Hindi na tayo magkikita pa. Ikaw din. Sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo. Binibining Santos, may magandang balita ako sa iyo. May mga eksperto mula sa ibang bansa na nakakaalam sa iyong sitwasyon. Handang magbigay ng libreng paggamot sa iyo. Ang pangkat na iyon ay pang-internasyonal at napakahusay. Magagamot na ang iyong mga mata. Talaga? Ang ganda! Pupunta na ako dyan! Salamat sa iyo. Tayo ay magkikita pa ulit. Magandang araw. Ito ang aking tiket. CJ, dito po.